Ito ang ating bagong manhwa kung saan ang ating bida ay taga-Earth na napunta sa cultivation world. At ang pangalan ng ating bida ay Zian at sa katunayan isa siyang ubod ng pogi sa mundong Earth at kinababaliwan ng mga babae. Ngunit sa hindi inaasahan na pangyayari siya ay nabundol ng sasakyan. Dahil doon siya ay sumakabilang buhay na lang nang wala sa oras. Matapos noon ay napunta ang kanyang kaluluwa sa cultivation world at sumanib siya sa isang cultivator na nakahiga doon. At nagkaroon din siya ng system at simulan na natin ang kwento. Nagsaad ang ating bida na si Zian na siya raw talaga ay ubod ng gwapo at palagi raw nilang inaakala na maganda ang buhay niya dahil sa maganda ang kanyang itsura pero ito'y nakakaistorbo lamang sa kanya. At sa nangyayari naman ay pinalitan niya na raw ang pangalan ng kanyang Line account kaya bakit raw may isa pang grupo ng mga babae na sinusubukang magdagdag o mag-add friend sa kanya dahil doon ay napatanong na lang siya na kung sino ang nag-leak o nagpakalat ng kanyang bagong account. At gusto lang nila ang katawan niya at nagpapanggap na aksidente lang sila sa kalsada at hinaharang ang pinto niya sa gabi at nilalagyan ng pampagising ng damdamin ang inumin na binibigay nila sa kanya at gagawin nila ang lahat para makatulog lang siya kasama nila. Dahil sa nangyayari naman sa kanyang buhay ay napahinto na lang siya sa paglalakad at napaisip na minsan raw ay nais o gusto niya na sana mag-ibang buhay kung saan hindi na nila siya patuloy naguguluhin. Ngunit matapos niyang lumingon ay nagulat na lang siya sa kanyang nasasaksihan. Dahil papunta na sa kanya ang mabilis na truck at malapit na siyang masasagasaan. At tuluyan na nga siya na nasagasaan kaya siya ay tuluyan ng sumakabilang buhay. Matapos naman ang kalbaryo na kinakaharap ng ating bida, ay nagising siya sa isang ibang mundo ang cultivation world. Ang ating bida habang ito'y nakatayo lang doon at nakaharap sa isang cultivator na nakahiga doon ay nagtaka na lang siya na napasabi na hindi ba raw siya ay namatay sa aksidente sa kotse at ito ba raw ang tinatawag na transmigration at napatanong siya na kung ang kaluluwa niya lang ba ang naglakbay sa panahon at sa space. Napaisip din siya rito na posible ba raw na ito ang katawan na kanyang sasakupan o sa madaling salita ang taong cultivator na nasa harapan niya ang kanyang sasaniban. Dahil sa kanyang pagtataka ay tiningnan niya na ang cultivator habang siya ay malalim na napaisip. At napakunganto naman siya rito na mukhang gustusan raw ang cultivator na ito at may tanga ng ngiti sa mukha nito at mukhang kapareho niya raw ito at maaari raw na isa ang cultivator na ito na ibang siya sa ibang parallel na universe o ang cultivator raw na ito ay ang ating bida sa ibang mundo. Ngunit nabigla naman siya dahil kumunikta ang katawan ng cultivator sa kanya at napasabi na rin si Zian rito na kung ang pinapakita ba raw sa kanya ay ang alaala ng cultivator na ito. Sabi pa ng ating bida na ang lalaki raw na ito at siya ay may parehong pangalan na Zian at siya ang anak ng isang square mula sa isang maliit na liblib na bayan sa Han Empire at nakilala niya ang isang magandang babae na si Chin Zinchi sa isa sa kanyang mga paglalakad o paglalakbay. Para sa pag-ibig ibinaba niya ang lahat at sinundan niya si Chin Zinchi sa Moking Sek libu-libong milya ang layo mula sa kanyang tahanan. Siya at si Chin Zinchi ay natutulog na magkasama tuwing gabi at sinusubukan ng iba't ibang mga klaseng posisyon. Dahil sa mga pagsisikap ni Chin Zinchi sa pagkuha ng kanyang lakas ay ang katawan raw ni Zian o ang lalaking cultivator na ito ay humihina araw-araw ngunit siya ay patuloy na handang tuparin ang bawat hiling ni Chin Zinchi at sa huli ay nakatulog siya sa isang gabi at hindi na nagising muli. Sa madaling salita ay hindi na nagising ang cultivator na ito nakapareho ng pangalan ng ating bida sa kadahilanan labis ang pag-iinsayo nila ni Chin Zinchi sa kama. Sa mga nasaksihan at mga nalaman ng ating bida ay napasabi na lang siya na malinaw na raw na ang lalaking ito ay ginamit lang bilang sisidlan ng pag-aani ng yang upang palakasin ang yin ng babaeng ito na may masasamang intensyon o ginagamit lang ni Chin Zinchi ang lalaking ito para palakasin lang ang yin nito. Ngunit may biglang napansin naman si Zian na mayroong nagbukas ng pinto kaya ito'y kanyang nilungon na. At ang dumating pala ay walang iba kundi si Chin Zinchi at nagsalita naman ang alagad nitong babae na isang buong umaga na ang lumipas ngunit hindi pa rin nagising ang lalaking nakahiga doon at marahil raw ay patay na ito at tinawag niyang lady si Chin Zinchi. Dagdag pa ng alagad ay humihingi raw siya ng paumanhin sa kanyang lady Chin Zinchi sa pinagdaanan nito kasama ang lalaking ito at ang lalaking iyon raw ay may magandang mukha lamang ngunit ang kanyang personalidad ay napaka-blanko ay hindi raw karapat-dapat ang lalaking ito sa kanyang lady Chin Zinchi. Tumugon naman rito si Chin Zinchi at tinawag niyang Euro ang kanyang alagad at sinabihan na hindi raw nito alam na ang lalaking ito raw ay isang bihirang corpus ascentetum at kung magsisimula raw itong magayos ng kanyang cultivation ay ang pre-celestial stage realm ay nasa kanyang abot tanaw na lamang para maabot o kaya nitong maabot ang pre-celestial stage realm. Dagdag pa ni Chin Zinchi kung hindi raw ito ipinanganak sa isang napakalayong lugar ay matagal na sana itong natuklasan ng mga pangunahing sekta at tinanggap bilang kanilang
kanilang pangunahing disipulo. Ngayon raw ay sinisipsip niya ang kanyang mahahalagang enerhiya gamit ang kanyang mistikong dual cultivation na paraan at kailangan niya raw itong gawin hanggang sa ito'y tuluyan na mamatay upang magawa raw niya na ganap na maangkin o makuha ang corpus ascentetum na tinataglay ng lalaking ito. Sabi pa ni Qin Zinchi na kung buhay pa raw ito ay ibig sabihin ay hindi niya pa raw ito ganap na nasakop at kailangan niya pang mag-dual cultivate sa kanya ng ilang beses pa at kung tuluyan na raw itong namatay ay itatapon na lang raw nila ang katawan nito. Dahil doon nangamba na lang ang ating bida at napasabi na lang ito sa kanyang isip na kung itatapon na ba raw niya ang katawan ng lalaking ito at nasabi na lang ni Zian na kung ano na raw ang kanyang gagawin. Ngunit bigla naman nagsimula na sumanib ang kaluluwa ng ating bida sa lalaki, at dahil doon ay napasigaw na lang siya sa nangyayari sa kanya. At tuluyan na nga na sumanib na ang kaluluwa ni Zian sa katawan ng lalaki kaya tuluyan na nga na gumising na ang ating bida at ito'y nagulat na lang. Kasabay din sa pagtayo ni Zian dahil doon bahagyang nagulat na lang rito si Qin Zinchi at namula na lang. Habang ang ating bida naman rito ay hindi pa alam kung ano ang kanyang gagawin kaya siya ay pinagpawisan na lang. Napansin naman ni Qin Zinchi ang kakaibang kinikilos ni Zian. Kaya hinawakan na niya ang leeg ng ating bida. Dahil doon pinagpawisan na lang si Zian na napaisip na sana raw na hindi ni Qin Zinchi malaman na hindi siya ang orihinal na Zian at napatanong na lang siya na kung paano nga ba raw na nakikipag-usap ang dating Zian sa kay Qin Zinchi. Pero di naman rito pumayag ang ating bida na mabuking ng ganun-ganun lang dahil dali-dali niyang kinuha at hinawakan ang mga kamay ni Qin Zinchi at tinawag niya itong mahal at nagsalita na kung ano ba raw ang mali sa kanyang mahal na si Qin Zinchi. Habang nabibigla pa si Qin Zinchi ay dali-dali naman siyang huminahon at napangiti na nagsalita na narinig niya raw kay Yuro na hindi raw maganda ang pakiramdam ng ating bida at nandito raw siya para tingnan ito. At nabawasan raw ang kanyang pag-aalala na okay lang naman pala si Zian at sabi pa niya na tinatawag na raw siya ng pinuno ng sekta kaya magpahinga na lang raw muna si Zian ng maayos. Sabay bulong sa ating bida na babalik raw siya sa gabi para samahan niya ito. Dahil doon namumula naman na sumang-ayon rito si Zian at naglalaway na lang ng parang aso. Sabay din sa kanilang pag-alis at nag-alala naman rito si Yuro baka raw narinig ng ating bida ang kanilang masamang pinag-usapan at pinakalma naman ito ni Qin Zinchi dahil hindi raw narinig ng ating bida ang kanilang pinag-usapan kanina. Dagdag pa ni Qin Zinchi na mahina raw si Zian at walang alam at hindi raw niya kayang magsinungaling sa harapan niya at dahil hindi pa raw niya ganap na nasakop ang corpus ascentetum ng ating bida ay matutulog lang raw siya sa kanya ng ilang beses pa. Balik naman tayo sa ating bida ay napasabi na lang ito na buti na lang raw ay nagawa niyang linisin o maasikaso si Qin Zinchi gamit ang kanyang superior na galing sa pag-arte sabay din itong nagbuntong hininga na lang. Sabay din itong nagsalita na halos nakuha niya na raw ang lahat ng mga alaala ng dating nagmamay-ari sa katawan na ito pero ang lalaking ito raw ay talagang isang walang silbi na loser at matagal na itong natutulog kasama ni Qin Zinchi pero nakakuha lamang ito ng kaunting impormasyon lamang. Alam lang niya raw na ito ay isang mundo kung saan may mga napakalakas na tao at bukod sa mga ordinaryong tao may mga taong tinatawag na mga cultivator na may mga superhuman na kakayahan. Ang mga antas raw ng cultivation ay nahahati sa mga yugto ng post-celestial, pre-celestial at multi-celestial at ang yugto ng post-celestial ay nahahati pa sa 9 na antas at ang mga antas ng cultivation lampas doon ay hindi rin raw alam ito ng orihinal o dating Zian tungkol dito. Bagaman raw nagawa niya na kumbansihin ang babaeng iyon na umalis ay halata namang magkakasama sila ulit sa dual cultivation mamayang gabi. At kailangan niya raw na magmadali at tumakas dahil sa huli ay mamamatay siya kung mananatili siya rito. Ngunit sa kanyang pagtayo ay nabigla na lang siya dahil siya ay natamba na lang at parang wala ng lakas. Dahil doon napamura na lang siya at napasabi na masakit raw ang kanyang likod at parang basang lapis ang mga binti niya at sobrang mahina raw ang katawan na ito. Napasabi na lang ang ating bida na mamamatay raw siya sa panggigipit ng babaeng iyon mamayang gabi bago pa raw siya makatakas. Kaya napatanong na siya na kung mayroon ba raw na paraan para iligtas ang kanyang sarili at sa mga nobela raw ay ang mga protagonist ay may kani-kanyang espesyal na kapangyarihan plug-in sistema at iba pa kaya nasaan na raw ang mga espesyal na kapangyarihan niya. Dahil doon ay nagpakita ang system at nagsabi na narito lang raw siya. Kaya nabigla naman si Zian sa paglitaw ng kanyang system. Nagsaad ang system na natapos na raw magloading ang system sabay binati niya na ang kanyang host na ating bida at sabay sa paglitaw ng start sa system. Kasabay din na pinapakita na ng system ang stats ng ating bida kung saan wala pa siyang kasanayan at ang kanyang pera o origin point sa system ay 0
0 pa o wala pa. Napasabi na lang rito si Zian na talaga raw na mayroon siyang system at napatanong rin ito na kung ano ba raw ang ginagawa ng system na ito. Nagsalita ang system na kasalukuyang level ng system ay 0 pa at naka-unlock na pangunahing gawain at pag-upgrade ng skill. Dagdag pa ng system na maaari raw ng ating bida na e-upgrade ang kasalukuyang nitong skill level sa pamamagitan ng pagkonsumo ng origin points at ang pagkonsumo raw ng mga origin points ay nag-iiba-iba sa iba't ibang skills o kasanayan. Napasabi na lang si Zian na ang system raw ay sobrang cool at napatanong na rin siya na kung anong mga kasanayan ba raw ang nandito at dapat ba raw niya itong itap dito para palakihin ang menu. At lumitaw doon ang iba't ibang skills o kasanayan at nagpapahiwatig ang system na etap lang raw ng ating bida ang system kung ito ay mag-upgrade ng stats nito o mag-upgrade ng kasanayan nito. Napasambit na lang si Zian na ang Art of Young Stabilization na ito ay sa kanyang natatandaan. Ang dating Zian raw ay natutunan nito ang art na ito sa kay Shinzinchi kaya ang basurang martial art na ito ay kaya nitong palakasin ang kanyang kasanayan pagdating sa kama. Ngunit ito lang raw ang skill na mayroon siya kaya e-upgrade niya raw ito. Ngunit di naman ito gumana dahil nagbabala ang system na ang ating bida raw ay walang origin points kaya hindi raw ito makaka-upgrade ng mga skill o kasanayan nito. Kaya napasabi na rito ang ating bida na gaano ba raw ito kakilala at napatanong na rin ito sa system na kung paano raw siya makakakuha ng mga origin points. Sinagot naman ito ng system na ang mga origin points ay nauubos kapag ginagamit ni Zian ang mga function ng system at ito ay nagmula sa pagsipsip at pagbabago ng system sa kaguluhan na dulot ng ating bida sa pinagmulan ng mundong ito at ito raw ay isang komplikadong mekanismo at sa madaling salita ay ang system ay makakakuha ng isang maliit na bilang ng mga origin points sa pamamagitan ng pagtitipon ng malalakas na emosyon na nararamdaman ng ibang tao sa ating bida. Halimbawa na lang ay kapag nagawa ni Zian na mainis ang ibang tao ay makakakuha ito ng origin points. Kaya napasabi na rito ang ating bida na kung ganun raw ay makakakuha raw siya ng origin points sa pamamagitan sa ibang tao na makakaranas ng malalakas na emosyon tulad ng galit, takot, pagmamahal o paghanga sa ating bida. Sabay din itong nagsaad na nalutas niya na raw halos lahat maliban sa isang bagay. Sabay itong nagtanong na ano raw ang ibig sabihin ng salitang multiverse. Tumugon naman rito ang system na ito raw ay tumutukoy sa lahat ng posibleng universe na umiiral at sa tulong ng system ay maaari raw si Zian na pansamantalang lumisan sa pangunahing mundo at random na maglakbay sa ibang mga mundo para sa paggalugad kaya napapuri na rito ang ating bida. Sabay din itong nagtaka at nagsalita na ang pangunahing mundo ay tumutukoy sa mundong kasalukuyan niyang kinaroroonan at hindi sa mundo kung saan siya nanggaling. Tumugon naman ang system na ang mundong ito raw ay nakalock bilang pangunahing mundo na ng ating bida. Sa narinig naman ni Zian ay nagulantang na lang ito at napasabi na lang siya na gusto na niyang umuwi sa kanyang totoong bahay. Nagsabi naman rito ang system na pinapakiusapan nito ang ating bida na e-upgrade ang system para i-unlock ang transmigration function at sa bawat pag-activate raw nito ay random raw si Zian mapapadala sa ibang mundo at posibleng isa sa mga destinasyon ay ang sariling nitong bayan. Dagdag pa ng system na maa-unlock raw ang transmigration function kapag ang system ay level 1 na ngunit ang kasalukuyang level ng system ay level 0 pa lamang kaya napatanong na naman ang ating bida na paano niya raw e-upgrade ang system at kung kailangan din ba rin niya ng origin points para ma-upgrade ang kanyang system. Sinagot naman ito ng system na kailangan raw ni Zian na kolektahin ang mga nagkalat na fragment ng system para e-upgrade ito at may alert o babala raw ito sa system kapag nakahanap raw ang ating bida ng isang fragment at ang mga fragment na ito ay nagkalat sa iba't ibang mundo sa multiverse at makikita lang sila ng system kapag malapit raw ang ating bida sa mga ito. Kaya napasabi na rito si Zian na ibig sabihin raw pala ay magdip hindi na lang raw ito sa kanyang swerte o lucky. Dahil sa kanyang mga nalaman ay hindi na lang ang ating bida nag-upgrade dahil tinanggal niya muna ang system sa dahil wala pa siyang origin points. Pinasalamatan na siya ng system dahil sa paggamit niya ng system at pwede raw ni Zian na lang sabihin ang system panel para tawagin ang system sa susunod na pagkakataon. Nagsaad naman ang ating bida na nasa swerte lang pala ang pag-upgrade ng system para ma-unlock ang transmigration function kaya iiwan niya raw muna ito at mas magfo-focus raw siya sa pag-upgrade ng skills o mga kasanayan niya at tungkol naman raw sa origin points. Sabay sabi na ito raw ay magiging madali lamang. Makalipas naman ang kinabukasan, ay ang silid ng ating bida ay binabantayan ni Yuro ang babaeng alagad ni Shinzinchi. Sabay din sa paglabas ni Zian kaya tinanong na ito ni Yuro na bakit raw ang ating bida lumabas at kung ano raw ang nangyari. Sinagot naman ito ng ating bida na naramdaman raw niya ang pagkahilo sa kanyang kwarto kaya gusto raw niya na lumabas at maglakad-lakad.
Lord. Kaya pipigilan pa sana ni Yuro ang paglabas ni Ziyan dahil sa utos ng kanyang Lady Qin Zinchi. Ngunit nasample na siya ng malakas ni Ziyan at sinabihan pa siya nito na kung bakit raw ito naglakas loob si Yuro na gawin ito sa kanya o pigilan siyang lumabas. Nawala si Yuro sa kanyang isip kaya tumahimik siya at inalala pa ang nangyari at kung sinampal ba raw talaga siya ng ating bida. Nagsabi naman ang ating bida anong lakas ng loob raw nito na kausapin siya ng ganyan at tinawag niya si Yuro na insolenteng katulong. Sabi pa niya na tawagin raw siya ni Yuro na Lord. Dahil sa galit na nararamdaman ni Yuro dahil sa kahangalan na ginawa rito ni Ziyan ay makakatanggap si Ziyan ng 0.01 origin points. Habang si Yuro ay galit na galit ba itong napasabi na kung bakit raw naglakas loob ang ating bida na saktan siya sa isip-isip naman ng ating bida na tulad ng inaasahan niya raw ay ang galit ang pinakamalakas na emosyon na madali lang niya na mapupukaw. Nagsaad naman rito si Ziyan na gusto ba raw ni Yuro na gumanti at mahina raw ang kanyang katawan at kayang-kaya ba raw ni Yuro na harapin ang mga kahihinatnan kung masaktan siya. Dahil sa wala nang magawa si Yuro ay pinagbuntungan na lang niya ang kawawang puno doon at ninas na lang siya rito ng sobra. Dahil doon nakatanggap na naman si Ziyan ng 0.01 origin points. Napaisip naman rito ang ating bida na kahit isang katulong lang dito ay may ganito na raw kalaking kapangyarihan at kailangan niya raw mag-ani ng mas malalakas na emosyon kung gusto raw niyang makatakas sabay din na sinabihan niya na si Yuro na anong hinihintay pa raw nito at hawakan na raw siya ni Yuro at maglakad na sila doon. Dahil doon nakatanggap na naman si Ziyan ng 0.01 origin points dahil sa nakaramdam si Yuro ng pressure dahil sa kapugian ng ating bida kaya napaisip na rito si Ziyan at napatanong na ito na kung paano raw si Yuro nakaramdam ng pressure. At napasabi na lang siya na kung gusto lang ba raw ni Yuro na ito'y mapag-alitan. Matapos naman nun ay nakalabas na nga sila at napansin naman sila ng mga nakakakilala kay Yuro kaya tinanong na nila si Yuro kung ano ang dahilan sa pagpunta nila rito. Sabay din na binati niya na si Yuro. Sa tanong naman nila ay sinagot naman ito ni Yuro na gusto lang raw ng kanyang lord na maglakad-lakad kaya sila raw ay nandito. Ngunit ang ating bida pala ang sadya nila kaya nilapitan na nila ito at napasabi sila na si Ziyan raw ang asawa ni Qin Zinchi at sabi pa ng isa na gwapo raw ang ating bida kaya gusto niya raw itong matikman man lang at kung ano-ano pa. Sa isip naman rito ni Ziyan na tulad ng inaasahan niya raw ang grupong ito ay binubuo ng masasamang babae at madali silang pakisamahan kapag hindi nila sinusubukang sumipsat ng kanyang lakas ng buhay para sa kanilang cultivation. May dumating naman doon at nagsalita na kung ang ating bida ba raw ang laruan ni Qin Zinchi kaya napalingon na ang ating bida rito. Dagdag pa nito na nasa loob raw si Ziyan ng kwarto nito ng ilang araw at akala niya raw na pinatay na ito ni Qin Zinchi patawa naman napasabi ang kasamahan nito na mangyayari raw ito sooner or later at nagsaad din ang isa na tignan raw naman ng kanyang kasama kung gaano raw kaina si Ziyan ngayon at ilang gabi pa kaya raw ni Ziyan kayang makasama si Qin Zinchi bago ito tuluyan na bumagsak. Tumugon naman rito ang ating bida na kung nagsipiliw na ba raw ang mga ito ngayong araw. Sa narinig naman ng tatlo ay nenas na lang sila at napasabi na kung ano ba raw ang pinagsasabi ni Ziyan. Dagdag pa ng ating bida na amoy ihiraw ang bibig nito at kung hindi ba raw ito nagsipilyo. Kaya nang gagalaiti na lang siya sa galit at pasiga siyang nagsalita na si Ziyan raw ay talagang walang kwenta at paano raw siya nito nagawa na kinakausap ng ganyan gayong hindi raw si Ziyan kayang lumaban para sa sarili nito at gagawin niya raw na. Ngunit natahimik naman siya dahil sinabihan siya ng ating bida na kung sigurado ba raw ito na gagawin nito ang kanyang binabalak sa kanya. Sa isip naman ni Ziyan na si Qin Zinchi raw ay ang formal na disipolo ng sect leader ng Moking at siya ay may posisyon na superior sa ibang mga disipolo ngunit hindi niya kailanman pinrotektahan ang orihinal na Ziyan sa mundong ito kaya naman may mga tao na naglalakas loob na insultuhan ang dating Ziyan sabay din itong nagsalita na kahapon raw ay sinabi ng kanyang mahal na si Qin Zinchi sa kanya na masyado raw siyang duwag sabi pa ng kanyang mahal ay kailangan niya raw maging mas matapang mula ngayon at kung may magtangka man sa kanya ay ipaghiganti raw siya ni Qin Zinchi kaya sa narinig naman ng lalaki ay pinagpawisan na lang ito na napasambit sa pangalan ni Qin Zinchi. Dagdag pa ng ating bida na talunan raw ito at dinudumihan raw ng lalaki ang pantalon nito dahil lang sa isang babae o natatakot ito sa kay Qin Zinchi at hindi ba raw nahihiya ang lalaki rito at kung wala ba itong lakas ng loob sabay tawa at sa isip-isip naman niya na si Qin Zinchi raw ay tiyak na magtitiis sa kanya sa ngayon basta gusto pa nito ang kanyang tinataglay na corpus ascentetum at magagawa niya raw ang anumang gusto niya sa ilalim ng pangalan ni Qin Zinchi. Dahil doon nakatanggap si Ziyan ng kaunti na origin points
kaya nasabi na lang niya na ganun lang raw ba ito kaliit at darating raw ang araw na magdadagdag din ng malaki at wala raw siyang talo rito. Kaya nagpatuloy lang si Zian sa pag-iinis sa tatlo. Kaya ito'y sunod-sunod na nakatanggap ng origin points at nagpatuloy pa ang ating bida dahil doon naggagalaiti na lang sa galit ang tatlo sa kahayupan ni Zian sa kanila. Matapos naman nun ay umalis na doon si Zian at sa isip naman niya na hindi niya raw mapapatawad kahit sino sa sektang ito na nagpahirap at nang insulto sa orihinal o dating Zian noon. At pinagpatuloy lang ng ating bida na inisin ang tatlo pag makikita niya ito kahit na sa martial arts arena habang ang tatlo naman ay nag-apoy na lang sa galit dahil sa wala silang magawa dahil sa takot nila sa kay Shinzinchi kahit na sa sect gate ay nagpapatuloy lang si Zian at sabi pa ng ating bida na kung galit raw ang tatlo sa kanyang ginagawa ay pumunta raw sila at kausapin nila ang kanyang asawa na si Shinzinchi kung may mga tanong sila at si Shinzinchi raw ang magpoprotekta sa kanya. Matapos naman nun ay naabutan na ng gabi si Zian at nasa kanyang silid na siya sabay din na tinawag niya na ang kanyang system panel at pinapakita ng system ang mga nakulikta na origin point ng ating bida at ito'y mahigit sa 2.012 origin points. Nagsalita ang ating bida na pinagsabihan niya raw ang lahat ng nangbuli sa orihinal na Zian na nakilala niya sa daan at halos maubos na ang kanyang laway pero 2 origin points lang ang nakuha niya kaya mahirap pala talaga makuha ang mga points. Anyway pwede niya na raw i-upgrade ang skills niya at medyo excited na siya rito sabay din na in-upgrade niya na ang kanyang Art of Yang Stabilization. Kaya ang kanyang stat o kanyang kakayahan ay nadagdagan kaya napasabi na rito ang ating bida na maganda raw ang kanyang nararamdaman ngayon kaysa dati. Ngunit nagtaka na lang siya at napasabi na lang siya na isang bisis niya lang itong na-upgrade ngunit maximum level na agad ito kaya basura nga raw talaga ang kanyang skills na Art of Yang Stabilization. Pero mayroon pa raw siya na isang origin points kaya sinubukan niya itong i-upgrade ulit. At nagtagumpay naman siya rito kaya nadagdagan naman ang kanyang skills. At pinapakita doon na ang Art of Yang Stabilization ay na-master na ng ating bida at may extra level pa ito at ang natira na lang na origin points nito ay 0.012 na lang. Nagsabi ang system na tumaas ang cultivation level ni Zian at kasalukuyang nasa post-celestial stage sa unang antas na ang ating bida kaya napapuri na rito si Zian at napasabi na tumaas raw ang kanyang cultivation level at hindi niya raw inaasahan at hindi niya alam na magkakaroon siya ng ganitong epekto ang Art of Yang Stabilization. Ngunit may mabilis naman na paparating doon at napansin naman ito ng ating bida. At ito pala ay si Shinzinchi at sabay itong nagsabi na nabalitaan niya raw ang nangyari sa kay Zian. Ngunit nagulat na lang siya sa kanyang nakita at namula na lang at napatanong pa. Dahil ang hangal nating bida ay handa na sumabak sa gera at nag-alajusa pa ito at nagsalita na nandito na pala raw ang kanyang mahal na si Shinzinchi.